Hello! Hello, good evening po. Good evening po sa ating lahat. As always, lagi ako sariling sikap na po, check ng ating audio. Hello? Check ng Ayan. ating audio. Okay, Sariling ayan. sikap ng ating audio. Ayan, meron na tayong viewers. Meron na nga po ba? Hintay-hintay lang po tayo bago tayo mag-start. Kumusta po kayo? Happy weekend sa inyong Hello. lahat. Ayan no, nakapantulog na po ako. Pagpasensyahan niyo na. Akala ko po hindi ako makakaabot ng live natin ng 8 PM kasi andito kami ngayon sa Pampanga. We have to go here. May family emergency lang. From Bataan, nag-drive kami. It took us around 2 hours and kinakabahan ako na baka hindi ako makarating ng 8 o'clock. Sabi ko, oh no, yung mga abangers natin, paano na? Ganyan. Kaya ito, hindi na po ako nakapagbihis ulit ng medyo pormara-pormaral. Pero okay lang naman guys, no? Hiningi yung yung permiso na okay lang talaga na nakapantulog na si Miss Bern. Okay, so, last week po, pinag-usapan natin, no, yung paano mag-start properly or simply. Okay? Yung simpleng way lang na lalo na karamihan po ng nakita kong nag-comment sa atin nung nakaraan. Hello po, good evening po, Ma'am Hermisa. Nung nakaraang session po natin, karamihan po ng mga nakita kong nag-comment is yung mga datihan na nating mga low carbers or mga datihan na nating practitioner, nagpa-practice ng ganitong lifestyle. Pero why did I still choose to discuss that topic? Kasi naniniwala po ako na meron tayong mga kapamilya, mga kakilala, close friends na still gusto nating akayin na magbagong buhay, mag-lifestyle change. Pero ah, they find it hard or parang nauunahan sila na kapag may label agad yung gagawin nila like low carb, parang gano'n. Parang ayaw nila, parang gano'n. Parang taas kaagad ng shield, taas agad ng guarded agad sila pagka nakarinig pa lang ng ganitong, "Uy, try mo yung low carb," yung parang gano'n. So, I tried my best na gawing madali, the simplest possible na kaya natin i-discuss last week para po yung ang dami ko rin po kasing nakikita 'no, sa mga groups na nagtatanong. Hi dude! Oh, yan, barkada ko si Elizabeth from Isabela. High school friend ko yan. Hello, kumusta kayo dyan sa Isabela? I think maginaw ngayon dyan, no, dude? Okay. So, trinay natin yung best natin na madiscussion para nga yung mga, as I was saying earlier, ang daming mga nakikita sa groups na paano magsimula, hindi nila alam or parang kailangan ba gan'to kaagad komplikado, mga ganyang bagay. And then, naisip ko aside doon sa paano magsimula, ayun, I thought of, what if sundan natin ng isa pang topic na alam na nila kung paano simply, mag-lifestyle change, sundan naman natin agad. Tonight, nung topic natin na common dieting mistakes to avoid, okay? So, bigyan lang natin ng context kasi you know what guys, sa buhay, hindi lang sa diet, hindi lang sa kung ano mang parte ng buhay, sa life in general. Oh, hi, pinsan ko 'to, si Ate Ann. Okay, nasaan ka ngayon, Ate Ann? Okay. So, ngayon yung di-discuss natin, ang context ko dito po ng common dieting mistakes to avoid is based po ito sa experience ko na dietitians na 12 years na, magte-13 years na ako sa practice this year, opo. And some of these mistakes, hindi ko lang na-experience 'no, nung low carber na ako, but still, na-experience ko din siya even before nung hindi pa ganito yung pina-practice natin. From nagsisimula ako, from, ah
sports nutrition, sa clinical setting, kahit sa dialysis setting, mga ganyan. Ito yung mga mistakes na common na naaano natin, nakikita natin, na-experience ko po sa sa practice natin, okay? So, naisip ko na na mag-share para, ayun nga po, kahit ikaw ay medyo matagal na nagpa-practice ng kung ano mang way na lifestyle or way of eating, ganyan. Sana may matutunan pa rin kayo with me tonight regarding dito sa ano yung usual na nakikita ko as mistake na ginagawa nila in terms of lifestyle change, okay? So, later on, kung meron tayong questions or kung meron pa tayong i-a-add up, puwede naman, okay? Tapusin lang muna natin 'to bago tayo mag-address ng questions, okay? So, may 10 akong nalista, pero along the way, baka meron din kayong, ma-add, okay, na yung ma-input, okay? Kasi, lagi niyong tatandaan guys 'no, nasa page natin, lagi nating ano 'to, community 'to na hindi lang ako ang dapat nagbibigay. I mean, hindi ko sinasabi na I'm the expert dito, okay? Open tayo sa mga ano ninyo, sa mga, mashe-share pa ninyong ideas. So, lahat tayo dito natututo, lahat tayo is, puwedeng pagmulan ng mga ng information, okay? So, ayan na, 'wag na nating patagalin, ang haba naman ng intro ni Miss Bern, matutulog na kami. Okay. So, number 1, eto na, insufficient protein intake, okay? So, guys, ito, in general, ang Filipino diet talaga 'no, is, nagla sa protein, okay? Kasi, honestly, ako din po kahit na dati pa akong, dietitian, sabi ko nga po mag 13 years na ako na registered nutritionist dietitian. Pero kapag hindi ko kino-compute 'no, or 'pag hindi ko sinabi sa sarili ko na, "Review mo nga gaano kadaming protein yung kinakain mo." Hindi ko siya nato-target, okey? So, yun yung madalas na na problem. Tapos nung nagpunta tayo sa ganitong, lifestyle, 'di ba kunyari po, nagpunta ka sa 'no, sa isang isang group of people na hindi naglo-low carb, makikita mo na cute-cute lang yung portion ng kinakain, okey? Tapos nung nag-jump tayo dito sa ganitong lifestyle, honestly, I was expecting na hindi ko siya ma-e-encounter. But surprisingly, karamihan, hindi naman po lahat, okay? Karamihan po is, insufficient, okay, ang protein intake nila. Kadalasan ng mga even hindi ko pasyente, even sa mga groups, sa group ni Doc P, sa group ng ibang kung kanino man pong pagmamay-ari na group, kapagka nagsa-scan po ako dun or biglang lumalabas po sa feed ko 'no, nakikita ko po parang, ay, una kong as a dietitian, una kong makikita, reaction ko is, "Hey, ang konti ng protein." Okay. So, yun yung madalas na common mistake dito sa pagda-diet, okey? Kahit hindi low carb yan, kahit pa before na lalo na before nung high carb tapos magka-cut lang ng calories or dun sa, caloric deficit na type ng diet, mga ganyan po. Ito yung common mistake 'no, kulang na kulang yung protina. Which is alam naman natin guys 'di ba, na-discuss naman natin nung, last week na kapag, hindi sapat yung protina, hindi sapat yung amino acids, which is yung amino acids, ito ay meron tayong mga amino acids na pangangailangan na sa pagkain lang natin makukuha. And ipasok lang ulit natin yung dini-discuss natin palagi na protein leverage hypothesis na kapag, hindi mo nami-meet or hindi mo nahi-hit yung target protein requirement mo in a day, lagi ka lang magugutom. Lagi lang sasabihin sa'yo ng mind mo na, "Burn, gutom ka." Which is hindi naman niya kayang i-define na, "Burn, you need more protein." Ang akala mo lang na nakukuha mo lang siya as, "Burn, you need to eat more." Okay. So, that's why, kung meron man nanonood dito na magsisimula pa lang sa kanyang, diet, journey, just make sure na
na try to make sure na sufficient yung protein intake mo sa iyong diet. Okay? Ano man yan, kung ano mang tawag mo sa diet na yan, sana sapat enough yung makain mong protina. Okay. So, number 2, mistake. Okay, excessive fat intake. Okay? So, ah, ito, nakakagulat din siya kasi nga 'di ba, usually dun sa isang practice ko yung previous practice ko is yung takot sa taba, mga ganyan. Pagdating dito sa ano, nung nag-jump ako sa ganitong type ng lifestyle, ito yung isa sa mga ikinagulat ko na hindi ko ine-expect. Okey, na, ah karamihan ng pumupunta sa amin, nagpapa-check-up sa amin is kapagka nire-review ko yung food intake nila, ang nangyayari is nakikita natin na too much pala, sobrang dami nung nakakain na fats, okey? Kaya naman marami tayong mga pasyente 'no, na lumapit, "Miss Bern, Doc Fee, Doc Mike, hypertensive pa rin ako. Bakit ang taas ng triglycerides ko? Bakit hindi na ako naglo-lose ng weight?" Okay? Kasi pala too much na yung fat intake nila. And then 'pag sinabi ko, 'pag binanggit ko na, Dad, Mommy, parang ano, based dun sa food recall ko or 'pag sinabi ko na sa kanila kung ilan lang yung computed na fat requirements nila, gulat na gulat sila, okay? Or pagka nagmo-monitor na ako ng daily, nagsa-submit sila ng daily food intake nila, makikita talaga na sanay yung marami na nahawakan kong pasyente and even nga din sa groups, sanay sila na maraming fats yung kinakain. Kasi daw, 'di ba Miss Bern sabi sa low carb, high fat diet naman po ito, okay? So, ang nagugulat sila kasi bakit, gano'n lang kakonti. Kasi, remember guys na yung sa macros natin meron tayong carbs, protein at saka fat, 'di ba? So, si carbs saka si protein 4 calories lang ang per gram nila. Pero si fat kasi, ang per gram ni fat may 9 calories yan, okay? So, magkakaroon ka talaga ng surplus calories, okay? Surplus energy, okay? Sobra-sobra kapag nakasobra ka lang ng isa, I mean, not isa, kapag nasobrahan mo talaga yung fats mo, magkakaroon ka talaga ng sobrang imbak, sobrang naiimbak na enerhiya sa katawan mo, okay? Kaya andiyan na yung, nasa daluyan ng ugat mo, yung triglycerides, puwede rin naman na nagpupunta na sa ano mo, sa underneath ng skin mo, puwede rin sa, hips mo, waist mo, okay? So doon na siya, naiimbak na siya. Kaya yun yung mga nagko-cause na bakit yung iba, hindi umaayos yung kalagayan nila kahit gaano na sila katagal. Gulat na gulat ako na ang scenario is kumakain ng karne na meron ng taba, at the same time ipriprito pa lahat. Lahat ng karne niya is fried kasi nga daw high fat diet daw ang LCIF, okay? Tapos aside doon, yung kape pa is may butter o kaya meron pa siyang panghimagas na avocado with all-purpose cream o kaya gata, parang ganyan. Or 'pag summer, ang dami-dami kong nakikita na ganyan, na may avocado ta's may all-purpose cream yung kinakain. Tapos, ah, yung protein nila, it's either hindi enough or yung protein nila is mataba na tapos prinito pa nila tapos ano na, nag-pile up yung fat sources nila. May all-purpose cream, may mayo, may butter sa kape, may ganito, may ganyan. Okay? So, yun yung isa sa mga, mistakes na nakita ko based sa practice ko. Okay? Third is inappropriate caloric intake. Okay? So, inappropriate caloric intake, dalawang ano siya, dalawang phases ito. Yung sobra, yung caloric intake nila at saka yung kulang yung caloric intake. First scenario, okay? Sobra ang caloric intake. This is usually because of the excessive fat intake. Tulad yung sabi ko kanina, nagkakaroon ng surplus ng energy, surplus ng calories. Kasi ang dami nga na mga dinagdag na puro naman pala
fats. Okay? Or dahil nga ang thinking is literal na high fat, so gusto nila makita nila sa ano nila, sa plate nila is chicharon. Okay? Halos akala nila unlimited chicharon. Diyos ko Lord. Ito yung pinaka sumasakit ang ulo ko nung mga una-una ko pa lang sa low carb world. Okay? So sabi ko, oh no, ang daming chicharon. Tapos yun nga, ang daming chicharon, tapos may avocado pa siya, tapos nilagyan pa niya ng all-purpose cream avocado niya, tapos yung kape niya, nilagyan pa niya ng butter, mga ganyan. Tapos, ang taas ng calories. Okay? Yung other scenario naman ng inappropriate caloric intake is ito din. Isa rin na problema namin ito. Miss Bern, bakit hindi na ako naglo-lose ng weight? Miss Bern, bakit parang may hormonal imbalance pa rin ako? Okay? After mag-food recall, na trace natin, no guys, na ang problema pala is nag-cut down na siya ng sobra-sobrang calories. Okay? So, calorie deficit yung ginagawa. So, again, meron tayong tatlong macros, no? Carbohydrates, protein, fat. Nag-low carb siya, nag-low protein, nag-low fat pa. So, ang ending, low calorie deficit. Okay? So, sa umpisa, magda-drop yung weight natin. Meron tayong mas intensive na explanation tungkol dito, guys, no? Kung naalala ninyo, last year, yung calorie deficit. Sa umpisa, babagsak yung yung weight natin, pero eventually, babalik din yan kasi bumabagal na yung metabolism natin, basal metabolic rate natin. Kasi nga, hindi sapat yung calories na sinespend natin. Okay? So, yun yung isa sa mga scenario ng inappropriate caloric intake. Sorry guys, uminom lang ako. Okay, so yun yung third natin. Okay, so let's go to the next. Too much veggies. Oo. Diyos ko Lord, kapag nakita to ni Fee, makaka-relate siya ng bongga dito. Kasi, ano bang 60-day challenge yata siya, or 90-day challenge dun sa page ng Carboholics Anonymous. Ito yung, madalas naming nakikita na kami nila Doc Suzette, napapansin namin na ang diet are usually ang mga kinakain talaga ng mga members doon. Ganon din naman sa ibang groups. Yun yung mostly observation ko. Lalo na po yung mga nagsa-start pa lang, ang dami sa kanila na ang most of them, kung titignan mo ang plato, karamihan, kadalasan, majority nung kanilang kakainin for that day is vegetables. Okay? So, veggies, tapos may protein. Yun nga, hindi naman kadalasan sapat, kulang na kulang yung protina. And either yung may fats or excessive yung fats. Or pero yun nga, mas nagfo-focus yung karamihan sa vegetables. Kasi nga naman, di ba, napakilala namin dati, isa na rin ako sa mga dietitian, aminado naman ako doon, na yun yung hina-highlight namin before, na si gulay may halo, si vegetables and fruits sila yung may halo. Kaya nakasanayan ng mga tao din na pag naggulay, okay, mas healthy sila. Okay? Tapos, lagi ko ding sinasabi sa mga pasyente natin kapag na-computean ko na sila kung gaano kadami dapat na karne at gaano kadami lang dun sa karne na yon ang dapat iprito or ilan lang teaspoon of oil yung dapat nilang allowance sa isang araw, lagi kong binibilin na dapat they have to keep in mind that protein priority po tayo. Okay? Sige, kung gusto nating mag-include ng vegetables, may computed amount din po tayo kung ilan yung vegetables hanggang gaano kadami in a day. Pero, just make sure po na kapag gusto mong kumain or gusto mong mag-include ng vegetables sa sa food mo, sa intake mo, sa diet mo, just make sure na na-prioritize mo muna yung protein. Na nakain mo muna yung kailangan, yung required amount, yung computed amount natin para sa'yo. Kasi kapag nauna si vegetables, that's the time, feeling kasi siya, nakakabusog siya agad. So pag nauna si vegetables, yung tendency is hindi na natin makakain yung gulay.
ay yung karne. Okay, hindi na natin mauubos yung protein requirement natin coming from meat. Hindi na natin siya makakain, hindi na natin siya makain-kain. Kasi nga po, busog ka na dun sa veggies kasi nag-concentrate ka dun kasi akala mo ito yung magbibigay sa'yo ng mga vitamins and minerals, okay? Yun nga, yung mga vitamins and minerals naman na matatagpuan sa vegetables is nasa meat din naman po siya. Kaya nga po, hindi kailangan mag-worry kapagka sa mga naka-carnivore or sa mga hindi talaga, eater ng vegetable katulad ko. Hindi talaga vegetable eater by nature, okay, pa nung pinanganak ever since na pinanganak ako. Hindi kailangan mag-worry kasi nga yung, ah, types ng vitamins nga po na matatagpuan sa karne is mas available and mas absorbable form pa siya kesa sa kung iko-compare mo sa mga nasa vegetables. Not to mention na yung vegetables may iba't ibang anti-nutrients din sila na instead na ma-absorb mo dapat kaya mo nga kinain yung vegetables dahil marami siyang vitamins and minerals pero hindi naman pala siya napunta sa katawan mo kasi nga nakipag-bind din siya sa kung kanino mang anti-nutrient tapos ilalabas mo lang din siya. Mafa-flush lang din siya sa katawan mo. So, hindi mo rin siya na-absorb. Unlike yung nasa karne na nakuha mong bitamina, mga sustansya, minerals, is absorbable form, readily nakukuha ng iyong katawan, tapos wala pa siyang anti-nutrients. Yun nga lang, ang worry din namin kapag kinain mo yung mga pagkain, yung mga vegetables na may anti-nutrients, kasabay nitong very nutritious na meat, kukunin din nila yung mga sustansya na nasa meat mo. Tapos, hindi rin ma-absorb ng katawan mo. Okay? So, I don't wanna sound na sinasabi ko sa inyong wag nang mag-vegetables. Pero, ang akin lang po is sinasabi natin kung ano yung totoong nangyayari po at sa totoong meron sa vegetables. Okay? So, pag may nagtatanong sa akin, pwede pa rin po ba akong kumain ng gulay? Depende sa context kung wala naman siyang wala kaming nakikitang problem niya sa ngayon with anti-nutrients, wala siyang reaction with anti-nutrients. Ang lagi kong sagot diyan is pwede naman pero hindi required. Okay? So, next is ito na po, indulging with miscellaneous foods. Okay. So, ano ba atong tinatawag ni Miss Bern namin lagi na rin natin naririnig kay Miss Bern na miscellaneous foods, okay? So, yung mga miscellaneous foods para sa akin is yung mga extra, okay? Na dapat yung space niya sa tiyan natin, yung space niya sa budget natin is ibinili na lang natin ng mas magandang kalidad ng pagkain, okay? So, ano 'tong mga 'to? Usually, nuts, dairies, saka mga mga goodies, okay? So, itong mga 'to na madalas kong makita sa food diary ng mga pasyente na hindi pa nila ma-achieve yung pagbabago na hinahanap nila, especially kapag health concern lang at hindi lang, weight. Pero actually even weight concerns minsan dahil nga, unahin natin 'no si, nuts, okay? So si nuts, we were also told nung tayo ay nasa elementary na si nuts is source ng protein, 'di ba? So ang mindset natin, okay, kailangan ko 'to, protein na, hindi ako malakas kumain ng karne, so babawiin ko sa nuts. Okay lang ba 'yon, Miss Bern? Okay? Or sa mga groups, okay lang bang kumain ng nuts? Ganyan. Oo, protein na 'yan, okay? That's why kung naalala ninyo, meron akong post before about sa kinompare ko yung iba't ibang nuts, tapos andun yung carbs, yung protein and fat contents nila para makita natin na, hindi naman pala talaga protein yung yung majority ng meron dun sa nuts natin. Which in fact, makikita natin na it's either carbs or fat yung majority ng nutrient, yung macros na makukuha natin doon sa iba't ibang uri ng nuts. Okay?
So, pangalawa, yung nabanggit ko na nakikita ko rin, kino-consider ko rin as miscellaneous foods is yung mga dairies natin 'no. Kasi, ah, yun din, as protein replacement siya kadalasan ginagamit ng mga na encounter kong mga tao 'no. Miss Bernie, hindi ko kayang kumain ng maraming protina, hindi ko maubos yung meat requirements na kinompute mo sa'kin. Puwede po bang kuhanin ko na lang sa cheese? Okey. Again, just like nuts, yung cheese po kasi mas mataas pa rin yung carb ano niya, content, mataas pa din yung carb content niya. And kapag nag-pile up, kasi addictive po, may ingredient si cheese na addictive pa din siya. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga mahihilig sa cheese 'no, 'pag kumain ka ng cheese parang parang hindi ka titigil hangga't di mo sinabi sa sarili mo na, "Oy, stop na." Okey? Addictive siya, so hindi mo namamalayan, ang dami mo ng nakakain, okey, so nagpa-pile up na yung carbs mo. Same with nuts, unconsciously nagwo-work ka, okey, nguya lang diyan, nanonood ka ng TV, nguya lang, nguya lang, nguya lang, okey? So nadadagdagan yung carbs mo, nadadagdagan din yung, anong tawag dito, calories mo na hindi naman galing sa good quality, unlike kung kinuha mo sana siya sa meat mo na may fat, okey. So, na-full ka tapos na-satisfy ka, at the same time maganda yung mga uri ng sustansiya na nakuha mo. Not to mention na ang nuts din natin is marami ring anti-nutrients. Hindi lang oxalate dahil meron pang ibang uri ng anti-nutrients na present, iba-iba din po per uri ng nuts. Okay? And yung ibang miscellaneous foods, kadalasan din, is yung mga low carb substitutes natin. Okay? Una, yung mga shirataki rice. Excuse me po. Mga shirataki rice o kaya, kadalasan sa mga pasyente kong may sweet tooth o kaya yung mga nasa edad na 50s pataas na talagang they can't live na walang tinapay. So yung low carb substitute nun is yung gumagawa sila ng, pancake nila. So araw-araw silang may pancake. Almond flour man yan or coco flour man yan gawa or pandesal. Alam mo yung tipong kahit hindi talaga mahilig mag-prepare, pero dahil para lang maitawid niya, karamihan na pala ng nakakain niya is mga low carb substitutes. Okay? Na hindi na niya nakain yung kanyang protein and fat requirements. Kasi guys, 'di ba, kung sino sa inyo ang nakatikim ng mga low carb puto, low carb pancake, yung mga 'yan, madali silang makabusog, ang bigat-bigat nila sa tiyan, okay? So, dahil, na kinakain na nila 'yun, nakain na nila, inuunan na nilang na-consume 'yun, okay? Hindi na nata-target yung macros natin na protein, okay? Yung fats possible kasi itong mga miscellaneous foods na 'to, itong mga low carb, substitutes na ito ay mataas po sa fats. I remember when I was in Manila nung mga first few years ko sa practice ko as a dietitian, hindi pa tayo low carb advocate noon. Pero talagang vocally sinasabi ko na rin sa mga tao na nagtatanong, "Miss Bern, pinagbabawalan mo ako ng sweets, okay? So puwede ba ako ng low carb cakes?" Kunyari gano'n. Low carb bread, like yung, bilin sa kanila na the thing is, itong mga products na ito is mataas po sa fat. Remember, para makuha mo yung magandang texture, magandang lasa sa baked products, dalawa lang 'yan. 'Pag nababaan yung carbs, sobrang taas ng fats, okay? So, sa context ng mga nagpapapayat, okay, gano'n nga, nag-o-over yung calories, nagkakaroon ng excessive calories dahil sa kahihiligan natin sa mga ganitong low carb substitutes, okay? Sa context naman po ng hindi lang weight loss or hindi na weight loss yung goal, sa context naman ng mga may sakit, okay, may dinaramdam, hypertensive, IBS, ano pa ba yung mga usual scenario ng mga pasyente natin? Diabetes or, sweet
tawag dito, sweet addiction or sugar addiction, okay? So, ang problema naman nun kapag na-indulge ka with this, low carb substitutes, hindi na-a-address yung root cause. Una, kunyari, may IBS ka nga, okay? So, hindi siya na nati-treat, okay? Kasi yung mga ingredients mo is hindi pa rin real, okay? Hindi pa rin siya safe sa gut mo. Kapag ikaw ay may diabetes, itong mga sweeteners is nakakapag-cause pa rin ng spike sa blood sugar. Okay? Kapag naman ang trina-try nating i-treat is sugar addiction, okay? Hindi natin siya mate-treat kapag lagi kang may sweetener, lagi kang may ah, low carb pandesal, or low carb pancake, puto, na kung ano-anong ginagawa mo. Okay? So, lagi lang namin pinapayagan ng mga pasyente kapag transition po. Okay? During transition, sige, yung tipong zero knowledge, tapos bigla mong tuturuan na ganito po dapat yung kailangan ninyong diet. Eh, hindi ko po talaga kaya i-commit na agad-agad wala yung bread. Okay? Hindi ko po kayang i-commit na agad-agad mawala yung rice. Puwede po bang mag-shirataki rice? Puwede po ba akong mag-low carb bread? O sige po, habang nagta-transition. Pero ang point po is, sige, papayagan namin na may bread, pero dapat nami-meet pa rin po yung protein requirements. And ine-explain ko rin po na kapag ganito yung nakain mo, yung fat natin mababawasan kasi may fat content, high fat na din yung kinain mo, ganito, ganyan. And wag tayong maging dependent doon sa mga ganong klase ng mga food na again, kaya ko siya tinawag na miscellaneous foods is kasi nga po, ang sabi ko sa anak ko, hindi natin needs, okay? Kapag may gusto minsan, yung anak ko, yung 4-year-old kong anak na, "Nanay, pwede po bang araw-araw meron tayong low carb pancake?" Ina-explain ko sa kanya na hindi natin siya needs. Wants lang na magfo-fall under sa wants lang natin yung mga gano'ng pagkain. Kaya mag-focus na lang muna tayo sa needs natin, okay? 6, focusing on fasting. Okay. Ang daming obsess, okay? Sorry guys, uminom lang ako. Ang daming obsess sa pagfa-fast. Okay. Madalas pala, madalas na tanong sa'min, nagfa-fast naman po ako ng matagal, minsan nga 72 hours, tas kadalasan OMAD po ako. Bakit po kaya ganito pa din yung progress ko? Bakit hindi ko pa rin na-achieve yung ganito, ganyan, okay? Una pong nangyayari based sa mga nakakausap nating pasyente, sa mga nakikita natin sa experience natin 'no. Kapag masyado silang focus sa fasting, sabihin na natin, sabi sa'kin nung isang pasyente ko, Miss Bern, 16/8 kasi ako. 16 hours ako dapat naka-fast tapos 8 hours lang yung feasting time ko. Yung 8 hours po na dapat akong kumakain, hindi ko po mapagkasya lahat dun yung computed niyo po sa akin. Kaya minsan, yung protein requirement ko, mga half lang po yung nauubos ko. Kasi hinahabol ko po na dapat matagal yung fasting. Okay? So, kung nanood po kayo ng Doctor's Desk, nung nung January 2, diniscuss yata namin ito na ano ba yung dapat mauna, fasting or low carb, okay? So, mauna natin muna, ito yung na-explain natin sa mga patients natin. Hayaan mo muna ang fasting. Huwag muna tayong mag-focus na paramihan, pahabaan ng fasting hours, okay? Focus muna tayo sa pag-meet nung meat requirements natin, nung protein requirements and fat requirements natin, bago tayo mag-jump sa fasting. Kasi kapag nakakain mo na yung enough na proteins, kapag nakakain mo yung sapat na dami ng protina, is unti-unti, fasting will follow. Unconsciously, fasting will follow. Kasi nga, di ba, si protein saka si fats, meron silang nakakabusog factor. May satiety pag yun yung kinakain natin.
Okay? So, kapag yun yung kinakain mo, yun yung major food group, doon nanggagaling ang fuel mo, kakayanin mo na longer yung time na hindi ka kakain ulit, okay? So, dun papasok ang si fasting. Dahil natutunan mo na maubos yung kailangan yung kailangan ng katawan mo na protein, okay? Ikaw, bigla na lang, hindi mo namamalayan, unconsciously, nakakapag-fast ka. Okay? So, katulad yan, yung madalas na tanong sa akin, Miss Bern, si Luella ba nagpa-fasting din? Okay? So, si Luella, yung anak ko, nung nag-start siya, 4 years old pa lang siya nag-start ng low carb, ngayon 5 na siya, hindi namin siya pinagfa-fast ng conscious, okay? So, unconsciously lang, kunyari dinner kami ng 5 or matatapos kami ng 6 PM, ganyan. So, kinabukasan, 'pag gumising siya ng mga 7, ng mga 8, hintayin namin yung cue niya, hunger cues niya na, "Nay, gutom na po ako, can I eat na?" Okay. So, hintayin lang namin. Kapag kami ni Leo, hindi pa talaga kami gutom, sabihin namin, "Sige." Ta's uupuan lang namin, okay, hahayaan lang namin siyang kumain ta's hihintayin namin yung kami. Hindi yung, "Ay hindi anak, ano," lalo bata pa 'no, "Hindi anak, kailangan hintayin mo pa na ganito, dapat 16:08 ka dapat." Hindi po gano'n, okay? So, sa ating mga adults naman, ayun nga, focus muna po tayo na maubos, ma-consume ang ating protein bago tayo mag-fasting. Again, balikan ko lang, if puwede lang din i-emphasize 'no, na yung protein, just make sure po sana 'no, na kapag kinakain natin siya, hindi yung flavored ng sweet. Kunyari samgyup cut na may flavor ng mga matatamis-tamis, mapapadami ka talaga ng protein nun. What I'm saying is yung masasanay ka na, ah, unsweetened yung mga karne mo, walang flavorings, yung simple lang na luto ng karne, tapos sanay ka na mauubos mo. Kasi yun yung pinaka-challenging, eh. Minsan, yes, nakakain ng mga ng mga tao, pero it's because may sweet flavor siya, okay, kaya nauubos nila. Pero try pa din natin na lechon kawali, ganyan, fried chicken, itlog, 'di ba? Plain and simple lang siya, pero natin na, kahit gano'n lang pala kasimple yung lasa, is kaya ko ng ubusin yung protein requirement ko, okay? Akala ko mabilis lang ito. 6 pa lang ako, ang daldal ko kasi, okay? Number 7 mistake, comparing own progress, okay? So, kasi po nakita ko bakit yung ibang tao sa group na sinalihan ko, ang bilis lang sa kanila, bakit sila ganito lang, na-lose na nila yung ganitong number of pounds, bakit si ganito 3 months pa lang natanggalan na po siya ng gamot, okay? So una, 'wag nating i-compare kahit naman anong bagay sa buhay. Ah, Sabi ko nga sa anak ko, ah, 'wag mong iko-compare kahit kanino yung sarili mo, kasi sarili mo lang yung kalaban mo sa buhay, okey? So gano'n din sa pagda-diet, okey? Sa lifestyle change. Kung ano yung progress ng iba, 'wag kang ma-pressure. Focus lang sa sarili, okey? Focus lang na siguro iba yung pacing ko, iba yung dapat kong hini-heal pa, iba yung kaso ko, case to case basis, okey? So ito kasi kapag kapag nakain ka nito na pagkukumpara mo sa iba, magli-lead dito sa number 8, giving up early, okey? Nag-give up ka na kasi, "Ay, bakit sila ang bilis nilang na-achieve, hindi para sa akin 'to, balik na lang ako sa dati kong lifestyle." Nag-give up na siya, okey? Na marami naman talagang reasons, yun nga ang nabanggit ko kanina is baka iba-iba tayo ng pace, okey? And this will also lead dito sa next na mistake, nag-give up ka na hindi ka nag-seek ng professional advice, or dating sabihin natin nagpa-check up ka na kay Doc Fee, kay Doc Mike, pero hindi ka nag-follow up dahil hindi mo pa nakita, sabi ni Doc Fee, mga 3 months balik ka sa akin, okay? Hindi hindi mo nakita yung progress ng 3 months, nag-give up ka na. Hindi ka na bumalik kasi 'di naman
nakita, hindi mo nakita yung hinahanap mo, yung hinihintay mo. Yun pala, kailangan mong mag-seek ng professional advice. Kunyari, nag-start ka as DIY, okay? Tapos nag-give up ka na, hindi para sa akin ang ganitong lifestyle. Nag-give up ka na. Which is, dahil nga nag-DIY ka, meron ka palang ginagawa na mali. Kaya natutuwa ako, no, sa mga pasyente natin na tinatanong ko, what made you decide po na lumapit sa atin, na mag-seek ng professional advice? Sabi kasi nila, ang tagal ko na po kasi sa low carb, pero I think may mali. Okay? So, na-appreciate ko yung mga taong ganun. Pero, mas marami pa rin yung ganito. Nag-DIY, hindi alam, ang tagal ko nang naglo-low carb, tapos, di pa rin naman gumagaling, okay? O kaya binigyan ni Doc Fee ng, eksplanasyon, tapos ni-refer pa sa'kin, kinumpyutan ko ng diet, pero hindi pa rin siya umayos, okay? Hindi bumalik. Dapat bumabalik tayo para nasasabi namin, lalo na sila Doc Mike tsaka sila Doc Fee, na, "Okey, ganito yung nangyari sa'yo. Ibig sabihin baka meron pa tayong kailangang i-tweak." Okay? Pagdating sa akin baka kailangan mas maging strict tayo, okay? And, ah, ha, yung ano pa pala guys, kung ano pala, kung i-emphasize ko lang din, itong pagsi kasi ng professional advice, iba-iba kasi yung case natin. Kaya sa totoo lang, minsan pinag-usapan namin ni Doc Fee, ang hirap mag-live, ang hirap mag-post, ang hirap mag-discuss ng general information. Kasi, ah, yung may sinabi ka, kunyari sabi ni Doc Fee na, you can never overeat protein, okay? So sila nag-unlimited na ng protein, okay? Tapos lalo palang lumala yung case niya kasi ang case pala niya is kidney disease, okay? Hindi siya nag-seek ng professional advice. So, naloka na siya, hindi na niya alam kung anong gagawin niya, give up na siya kaagad, okay? So, or ang mahirap kasi sa tao ngayon, nakita sa group, okay? Nakita ko yung mga tao sa group gumangata ng ganito kadaming fats, gumangata ng ganito kadaming butter, gumangata ng ganito kadaming avocado, nagko-consume ng sobrang dami, unlimited na chicharon. So, pwede ko rin sigurong gawin yon. Okay, eh, hindi nila alam na yun yung purpose ng pagsisik ng professional advice. Na iba-iba ang concerns natin at iba-iba yung overall health status natin. This is also the reason why pagka may lumalapit sa akin at gusto nila magpa-compute agad sa akin, I have to refer them muna kay Doc Fee or kay Doc Mike kasi nga po, kailangan ma-assess po kasi yung total or present health status ninyo bago natin malaman ano talaga yung specific na dami ng protina, specific na dami ng taba na pwede sa inyo. And yun nga, kung nag-seek na kayo sa amin at hindi pa rin gumana, okay? Mag-follow up tayo. Kasi guys, ganito yun, no? Tapusin natin to kasi medyo related dito yung isang i-explain ko. Yung last na i-share kong mistake is consuming inflammatory food items. Okay? So, parang kanina may pasyente ako. Tapos, gulat na gulat siya. Kasi karamihan ng mga pinapa-try kong itanggal sa kanya, kasi naglo-low carb siya matagal na eh. Tapos nung sinabihan ko siya na, ang nakalagay kasi dito sa diet prescription mo is low oxalate, anti-inflammatory diet tayo. So, in-explain ko sa kanya ano yung mga inflammatory food items. Siyempre, nandiyan na hindi na siya gumagamit talaga ng magic sarap, pero kumakain siya sa labas. Okay? Sorry, nag-drop ako ng product. Okay, ng mga magic o kaya ng mga, Vetsin, ganyan. Hindi na siya gumagamit daw, okay? Pero dun sa food recall namin, nakita ko na kumakain siya ng mga pagkain sa labas, okay? So, inflammatory yun, okay? Kasi nga kapag galing sa labas yung kinain mo, hindi mo kontrolado kung anong ingredients, kung anong mga nilagay, okay? Isa pang inflammatory food is sugar, carbohydrates in general. So, yung kinain niya din sa labas, hindi tayo sure
kung merong fructose corn syrup na pinahid doon, or kung ano mang form ng sugar na kahit karne siya, kahit lechon manok siya, hindi natin alam. Hindi tayo 100% sure na wala silang nilagay. O kaya, yun nga, mga madalas, bumibili naman po kami, bumibili po ako pero karne naman yung pinipili ko. Oo. Pero yung napili niyang karne is may sauce na may thickening na cornstarch, di kaya may breading yung binili niya. Okay, like kunyari madalas na tanong din sa akin, "So, yung ano po ba, yung mga fast food natin, yung bubuyog, yung favorite ng mga bata ganyan, is ano po ba yan, low carb po?" Kasi protina naman po yung manok, okay. So, kahit tinanggal na po yung ano, sabihin ko ano, "Hindi kasi may starch yung ano, may carbs yung breading." Eh, di tatanggalin na lang po. Still, yung mga pampalasa niya na nilagay is inflammatory, okay. And another fourth na inflammatory food natin is yung mga ano po, yung mga anti-nutrients natin. Again, padalas tanong sa akin, "Miss Bern, ano ang anti-nutrients?" Anti-nutrients, ito po ay defense mechanism ng mga halaman against prey, okay. Kasi nga sabi ko po, tayong humans and the animals, we cannot run away. We can run away kapag nandiyan yung prey. If someone's gonna hurt us, we can run away. Pero kapag yung mga halaman ay may prey na gustong kumain ng dahon nila, they can't run away. Kasi nakatayo lang sila, nakatanim sila. That's why they were created na may built-in silang protection, which is yung anti-nutrients. Na kapag nakain ng, kunyari, ng insekto, possible na hindi kayanin ng insekto, mamatay siya, mahilo, yung mga ibang animals, magsuka sila pag nakain nila yon. And tayong mga tao kasi, hindi natin yun masyadong nararamdaman agad. Or least that we could consider na food pala ang cause ng inflammation. Like ako before, kahit dietitian na ako, least kong na-consider ng nagko-cause ng rhinitis ko, ng tawag dito, allergic rhinitis ko, ng migraine ko, is food. Okay? So, again, connected siya, sabi ko kanina, dito sa not seeking professional advice. Kasi, ayan, nag-give up na siya early, hindi niya naintindihan or hindi na nakonsulta yung nararamdaman niya, yung ganito, na iba-iba kasi guys ang natin, ang scenario natin, ang situation natin. Yung iba, kaya nila, they can achieve optimum health, optimum nutrition with just low carb. Magbabawas lang ng carbs. Okay, may certain 'di ba, 130 grams ng carbohydrates, yung iba kaya na nila, okay na sila at 130. Yung iba kailangang ibaba ng 75, yung iba 50. Some kailangan talaga keto, 20, okay. Yung iba aside sa hindi kaya ng 20, hindi pa sapat yung 20 grams, kailangan pa na low oxalate pa, or low anti-nutrient, or low inflammatory. Kasi hindi sapat sa kanila, sa kaso nila. Sabi ko nga po, uulitin ko, iba-iba po tayo ng kaso. Some nagta-thrive na okay naman ako, dirty keto dirty LC kung tawagin nila. Kumakain ako sa labas, kumakain ako ng kahit anong uri ng gulay, okay. So, sa kanila, buti pa sila, buti pa sila, kaya nila yon, okay. Pero merong mga tao na, yun na nga, ang tagal-tagal ko na Doc Fee, Doc Mike, tagal ko na Miss Bern sa low carb, pero bakit hindi nahi-heal yung hypertension ko? Okay, so it could be inflammation po. So, papasa nila, i-refer sa akin nila Doc Mike, nila Doc Fee. Upon food recall, okay po, makikita natin na yes, they are low carb. Yun na naman tanong sa akin, no? Yun yung kadalasan tanong. Low carb naman siya, Miss Bern. Nakasulat, low carb na po yung mga gulay na yan. Pero bawal pa rin pala. Okay? So, ayun nga po, again, ganun yung explanation. Yung iba, from low carb,
nagta-thrive na sila, na-achieve na nila yung goal nila, either weight yung goal nila, either for health, pwede. Na iiwasan lang ang carbs, okay na sila. But most of the people, especially po, hindi lang siya dahil sa health, kasi ang obesity, na-discuss na rin natin before, hindi lang siya excessive food problem, no? It is also a metabolic problem. Metabolic health problem din siya. Kaya possible din na yung iba, hindi naglo-lose ng weight kasi nga, may inflammations pa rin sila. Okay? So, again, so yung iba, sabi nila, ang tagal na namin sa low carb. Lagi pa rin ako may ganitong nararamdaman, ganito, ganyan. So, kasi po, sa case po natin, i-explain natin na kahit low carb na ito, yung mga food na ito, kailangan natin from low carb, pipiliin pa natin. Mas magiging maingat pa tayo kung ano lang yung pwede. Kasi hindi porke low carb na sila ay anti-inflammatory na rin po sila. Makikipagtalo pa yan sa akin. Kasi 'di ba, sabi sa ganito, nabasa ko, nasa anong list siya, nasa safe zone siya or safe list or whatsoever, kung ano-anong term yung naririnig ko po. Kipagtalo pa. And again, yun po yung pinakamahirap i-explain na part is ganun nga po siya. Some would thrive sa low carb, pero madalas, aside sa low carb ito yung mga gulay na low carb, pipiliin pa natin from those low carb items. Ano pa po yung kailangan nating tanggalin para mas maabot natin yung optimum. Yung iba, kaya na ang tatanggalin lang natin is mataas sa oxalate. Pero there are some people na hindi lang sila sa oxalate sensitive. Kasi po, hindi lang oxalate ang anti-nutrients, even other anti-nutrients. May body aches talaga sila, may pagsakit ng katawan, kung ano-ano, pag-shoot up ng BP, ganyan po. Na kailangan dumating sila sa point na mag-carnivore sila. Or kung, lalo na kung mental health issues, mga mood swings, mga hormones, mga ganyan pinag-uusapan, meron po talagang mga tao or mga gut problem, gut issues, okay? Meron po talagang mga problem. May mga cases po talaga na darating tayo sa from low carb, magki-keto, itatry natin ng keto, kung hindi talaga kaya ng keto, or kaya naman dapat ng low carb pero bakit parang may mali pa rin, kailangan palang tanggalin. Low carb, low oxalate pala dapat. Or kailangan talaga carnivore pala talaga yung kailangan ng taong ito para sa ganun ay ma-achieve niya yung optimum health. Okay? Kaya before I was questioned, no, when I was discussing last year about oxalates, tapos parang may nagsabi sa akin, ito another miscellaneous food, almond milk. Bakit sinasabi mong iwasan ng almond milk? 'Di ba low carb naman siya. So may post din ako do'n na inexplain ko rin po na gano'n, na iba kasi yung low carb, low oxalate. Yes, low carb naman talaga, hindi ko naman sinasabi na high carb si almond milk, okay? And, sorry kung meron akong nakalimutan about kanina do'n sa miscellaneous foods, no? Isang scenario din na nakikita ko usually dito sa miscellaneous foods. Okay, nag-start ako, Miss Bern, ng low carb. Nag-join ako before ako nagpa-konsulta. Nag-join ako sa mga groups. And nakita ko po, binili ko po itong mga products na ito. May almond milk po ako, may almond flour po ako, may MCT oil po ako, may avocado oil po ako, meron po akong cocoa aminos. Paano po sila gamitin? Okay? So, yun yung isa sa mga madalas din na naririnig po natin na sinishare sa atin ng mga pasyente. So, miscellaneous foods, ganun na, yun nga, hindi naman sila necessary, hindi sila papasok sa akin kung ako ang tatanungin, hindi sila papasok dun sa needs natin. Kasi karne lang, sapat na. Okay, 'di ba nga kapag naka-carnivore, karne, asin, tubig, sapat na. Pero yung iba, ketovore, ako nandun pa rin ako sa part na ketovore pa rin ako kasi hindi pa ako umaabot sa salt
and water and meat lang. I'm observing pa kung sana kayanin ko na ganito ketovore, nagsisibuyas, nagbabawang pa rin po kami, okey. Tingnan natin at, lastly pala bilin ko guys 'no, in general lang naman 'to, hindi naman siya wala naman siyang kinalaman sa ano, sa mistakes, pero ito puwede nating i-connect, ipilit 'no, i-connect dito sa inflammatory foods. Ah, Last year pa man, lagi na namin sinasabi ni Fee ito sa mga pasyente, try to create your own caution list, okey? Kasi yung nasa caution list ng iba puwedeng nato-tolerate mo, yung nasa safe list ng iba is caution list pala sa'yo, okey? So, if I may just share parang sa akin po, isa sa mga top na nasa caution list ko is avocado. I found out na kapag kumakain ako ng avocado, nagra-rhinitis po ako. Second, sa listahan ko is mga ano po, mga fermented food or any high histamine food, okay. So, yung mga fermented like kimchi kahit, siyempre hindi naman siya parate kahit na alam kong walang sugar, 'di ba marami sa market na maraming sugar, kahit hindi na kahit alam kong yung friend ko yung gumawa na walang sugar yung ginawa niya, just because it's fermented, nagre-react siya sa akin, okey. Pangalawa, pero siyempre si kimchi is talagang sobrang sometimes lang kasi kahit walang sugar yung nilalagay, may paste pa rin yun na may carb, though siguro 20 below grams, but still, 'di ba, hindi pa rin advisable. Tapos for me, sa'kin. Tapos, yogurt kasi minsan nagyo-yogurt sauce kami, 'di ba, katulad yung shinare kong recipe na, ah, ano natin, ano ba yun, beef wrap na may, ano tawag dito, yogurt kahit alam kong si Luis na husband ko na yung gumawa nung ano yogurt na alam kong walang asukal yun. Sometimes tina-try ko pero I also found out na nagre-react ako sa kanya, okey? Nagre-react talaga ako, nagko-cause talaga sa'kin siya ng, ah, rhinitis, migraine, even ano po, mga vetchin. So, tsaka toxic oils, grabe. Grabe yung effect sa akin. So, ano talaga, hanapin talaga natin, alamin natin kung ano yung caution list ng bawat isa sa atin. Kasi po, mas makakatulong yon I think, para sa gano'n ay mas makilala mo ano yung kailangan ma-eliminate mo. Ito, hindi pala puwede sa'kin, ito nato-tolerate ko pala, okey? So, it's something na exciting for me. Exciting siya kasi nalalaman ko na, okey, ito pala yung iba na mga patients tinuturuan din namin na puwede niyong gawin din yon sa gulay. Sa case ko kasi hindi naman talaga ako mahilig. And, again, dun sa inflammatory food items po 'no, if I may just add, yung oxalates, um, minsan kasi ang tanong sa amin is, wala naman pong reaksyon, hindi naman yata ako sensitive sa oxalate. Kailangan ko pa rin po bang iwasan ang mga pagkaing mataas sa ano, sa oxalates? Remember guys 'no, na iba-iba yung reaction ng katawan natin. There are some na agad-agad makikita nila yung epekto ng oxalate. Meron akong isang pasyente, hindi lang pala isa, dalawa o tatlo sila, makapaglagay lang ng black pepper sa kinain, nagkamali lang ako, Miss Bern, ng nilagay na black pepper, shoot up ang BP niya. Yung anak ko, makikita ko sa kanya, nagkukuliti talaga siya at ang tagal talaga na bago mawala kapag siya ay nagkaka-accumulate ng oxalate. Merong kamag-anak yung husband ko na talagang sa mga kasukasuan niya is agad nararamdaman niya. But guys, hindi porke wala kang nararamdaman or sometimes migraine, hindi mo naman na-relate na dahil pala yun sa oxalate, okay? Or minsan talaga sabihin na natin, maswerte ka, sobrang swerte mo, walang reaction sa'yo si oxalate. So, hindi ibig sabihin nun na magiging kampante ka. Okay, na puwede ko pa ring madalas kainin si oxalates. Okay, kasi ito 'yun, I want you to listen. It accumulates, okay. It accumulates, that's why ang, oxalate,
problems o kaya symptoms, okay? Ang oxalate symptoms ay na-associate with aging. Kasi nga, dahil nag-accumulate siya, late na, latter part of your years mo na naramdaman. So, akala ng mga dating tao, okay, it comes with age, kaya lumabo yung mata ko, kaya si ganito nagka-Alzheimer's, kaya ah, naghina yung pandinig ko, ganyan, ng lola ko, ng ganyan. It comes with age. It's because of the age, parang gano'n. Kasi nga, cumulative yung oxalates. And if you want to know more about oxalates, guys, just this morning, around 11 a.m. earlier today, nag-post ako ng summary ng ating discussion about oxalates. You may want to check it para sa ganon. Habang weekend, habang marami tayong time, sana all maraming time magbasa this weekend. Mag-comics tayo para balikan natin kung ano yung oxalates. Okay? Kasi si oxalates, sobrang, yun nga, ang dami talagang pasyente na mga ano, ng mga pasyente namin na affected ng oxalate. Okay? And then, ayun lang. Thank you so much, guys, for watching. Next week, ano naman, let's debunk some dieting myths. Okay? So, kahit na medyo matagal na, sana meron pa rin kayong matutunan dun sa mga ide-debunk natin. Sa mga baguhan na mga kakilala nyo, guys, please share din ito sa mga Facebook pages ninyo para, syempre, hindi ko naman ide-deny, no, na kapag mas marami yung nanonood sa atin, mas nakakaengganyo naman talaga na magtuloy-tuloy mag-educate, okay? Pero higit sa lahat, aside dun sa nakakapag-educate tayo, is siyempre aside dun sa mas maraming nanonood, nakakatuwa sa part ko, siyempre, ang pinaka-main na goal natin is mas marami pang matuto. Okay? Mas marami pang maliwanagan, or minsan kasi 'di ba parang 'pag kamag-anak natin yung sinasabihan natin, parang ang hirap explainan, ang hirap i-convince. So parang ginagawa ng mga iba, "Oh, ito na, dietitian 'to." "Oh, ito, ano 'to, professional talaga 'to, doktor 'to. Siya sinasabi niya na ganito, sana maniwala ka na." 'Di ba? May mga gano'n. And then, ayun nga po, next week sana magkita-kita muli tayo. For now, mag-entertain tayo ng mga questions kung meron man po. Okay? So, ayan, mag-ano tayo, ha? Okay, so, hello, Ma'am Ronaline from Pampanga. Hello, nandito ako ngayon sa Pampanga. Okay, si Mami Celia from Italy. Hello po. Off mo po ngayon, Mami. Okay. Sir Allen, si Dayen, good evening po. Okay. Sabi ni Sir Allen, no, 5 months na akong hindi kumakain ng gulay. Okay. Eto si Kat. Hi ate, hello from Nueva Ecija, yan si Kat. Hi Ading. Okay. Okay, tingnan natin 'to. Si Ma'am Hermisa, kanina ito yung una-una yatang nag-ano sa atin, nag-hi sa atin. Ganyan po ang kaso ko, Miss Bern. 2 years in LCIF, ketogenic, pero yung frozen shoulder ko, di pa rin gumagaling. Kaya nag-try naman ako mag-ketovore, carnivore, 1 month pa lang, ganitong lifestyle. Thank you, Miss Bern, and dami ko natutunan sa'yo. God bless. Ma'am Hermisa, kung mapapansin niyo po dun sa pinost ko na oxalate series, kasi meron doon dun sa oxalate series natin na per body part, okay? Meron doon yung muscles, okay? Sana matag kita. Okay? Sa 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 part na yon, mamaya I'll try my best para matag kita doon. Merong part doon yung muscle kasi may per system tayo kung ano yung symptoms ng oxalate, no? Meron doon frozen shoulder or frozen muscle or muscle spasm, something like that yata. So, pwede rin po na na oxalate yung nag-cause kasi still inflammation yan, and 'di ba nga po, yung mga anti-nutrients natin nagko-cause talaga po siya ng inflammation. Marisa How, good evening. Hello ma'am, Ma'am Marisa.
ano po ang mga oxalate food. Mga pagkain matataas sa oxalate, unfortunately, usually, those are the foods na nalilabel as superfoods. Okay, like almonds, any almond product, almond flour, almond milk, spinach, chia seeds, anything na may tsokolate, cocoa powder, ano pa ba? Malunggay, anything na may seed. Yung mga seed nila matataas sa seed. So kapag kumain ka ng cucumber, tanggalin ang seed. Kumain ng tomato, tanggalin ang seed. Kumain ng okra, tanggalin ang seed. Huwag nang kumain ng talong kasi ang toxic, ang daming seeds. At the same time, si talong is nakalimutan ko yung term. Nightshades. Dark shades. Nightshades, under sa nightshades na group, saglit lang po, na under sa group ng nightshades, si eggplant. So, marami po pwedeng makakapag-cause yun ng autoimmune disease. And marami rin talagang sensitive sa mga ganong mga nightshades, okay? So, and Mami Emma Bautista, again po, meron po tayo sa page natin na pakibalikan po dun sa pinost ko kaninang 8 PM, ay 8 PM, kaninang 11 AM about oxalates po. Okay. Hi Ma'am Faye Cruz. Hi po, dami ko po natutunan. Aw. Ito yung mga 'no, yung nag-fuel up talaga sa akin na kahit na yung Saturday night is, bonding night supposedly, pero alam na yan ni Louie saka ni Luella na ano po yan, service night natin yan para sa mga tao, okay? Thank you, Miss Bern, God bless. Thank you, Ma'am Jackie. Please, pray for the whole team. Thank you. Okay, si sir ba 'to o si ma'am? Allen, si Dayen, okay. Hello po. Tapos, thank you for all your info, Miss Bern. Ay, hi Ma'am Christine's Place. Ito si Ma'am Christine, naalala ko siya yung nag-comment sa akin kagabi about she's asking na na kung pwede daw ba tayong mag-discuss about sa tawag dito? Childhood LC, parang gano'n, how to start low carb sa mga bata. And, hindi ko matandaan kung nakita niya yung comment ko. Pero Ma'am Christine, ano lang 'no, puwede niyo ring i-share dun sa mga mommies na nagtatanong sa'yo, yung natin, live natin last week about how to simply start or simple steps. Kasi sa mga kids, yung steps natin na diniscuss natin last week like, i-lessen yung snacking, i-lessen yung mga anything na naka-package, focus sa real food, iwasan yung pagpapainom sa kanila ng any drink aside sa water. Yun pa lang po, as in yung water lang yung ipainom sa bata, malaki ng bagay po yun sa mga toddlers natin na mabawasan yung sugar intake po nila. Okay. Hello, Mami Alicia. Ayan, taga-ibang bansa to si Mami. Kaya last week hindi niya nahabol. Nalito daw siya sa oras. Pero I think ngayon, Mami Alicia, nakahabol ka. Hi, Ma'am She. Ito si Ma'am She. Madalas din natin siyang nakakasama. Okay? Miss Bern, okay lang ba mga protein powder? I'm sorry, pero ang stand ko po dyan, hindi sila real food. So, go with real food. Ang sarap-sarap kumain ng totoong karne. Kaya dun po tayo sa totoo. Dun lang tayo lagi sa totoo, Char. Okay? Okay, ito. Wow, watching from Surigao. Akalain mo yung video natin, buti pa siya nakakarating ng kung saan-saan. Sana next time ako rin ay mapunta sa Surigao. Taga saan pa yung mga iba kanina na sana mapunta rin tayo sa Italy, makapunta rin tayo saan nga ulit si Mami Alicia, sinabi niya sa akin 'to last week, eh. Either Canada, Australia, or America yata siya. Okay? So, any questions pa po? Try pa tayong mag-entertain kung meron pang mga ayan. Thank you so much, Miss Bern, watching from Albay. Ma'am Frances, alam mo Ma'am Frances, pangarap ko rin makapunta diyan sa Albay, ngayong may anak na ako at may asawa. Kasi nung nakapunta ako, second year college pa lang po yata ako, gusto kong, ah
gusto ko makarating diyan ulit ngayon, gusto ko siyang i-long drive. Sana 'no, mahanap kita ulit para kapag natuloy kami ay ma-message kita, okey? Tignan mo walang tama sa pinagsasabi kong Australia, Amerika, Canada pala 'to si Mommy Alicia. O sana 'no, samahan niyo akong mag-pray guys sa susunod hindi na lang video ko yung makakarating dito, makarating din ako diyan, okey? Tapos ito ulit si Ma'am Christine, sa bata po Miss Bern puwede din ba maging sensitive sila sa oxalate? Yes po, katulad nung sinabi ko kanina 'no, yung shine-share ko and kung dati na po kayong follower dito sa page mapapansin ninyo na si Luella, yung anak ko, nagkaroon siya ng ano, ng yung malaking uri ka-family ng kulite, Chalizion, parang gano'n. Hindi ko alam kung ano yung proper pronunciation, sorry. Okay. So, gano'n talaga yung lumilitaw sa kanya and hanggang ngayon po, hindi pa rin nagsu-subside and kapag nakakakain siya, like kunyari, siyempre siya binibigyan namin siya minsan ng mga favorites niya kahit hindi super strict kasi bata, eh, hindi natin kailangan super strict as long as di siya kumakain talaga ng mga anything na gawa sa flour, ganyan. Pero katulad nung, lately, ang nag-trigger sa kanya yung ano, yung pesto paste. Ta's gustong-gusto niya kasi yun, hinahalo niya sa itlog, ganyan. Ta's parang sunod-sunod na naggaganon siya. Ta's yun, lumabas ulit, ta's na-realize ko, ay shocks, may cashew nga pala ang pesto paste. Okay, so yun. Saka yung basil, I'm not really sure kung may oxalate din siya. Pero to answer your question po, yes po. May puwede rin po, possible na maging sensitive sila sa oxalate, which is ako sa totoo lang, mas gusto ko na sensitive sa oxalate kasi 'pag ramdam mo, mas iiwasan mo, 'di ba? Minsan kasi 'pag hindi mo nararamdaman, mas mahirap iwasan, okey? Sabi ni Sir Arnulfo, "Good evening po Ma'am Bern." Hello po Sir Arnulfo Fariñas. Taga Ilocos po ba kayo? Kasi Fariñas, char, Asumera. Ma'am She, eto si Ma'am She ang naalala ko, may mga anak yata ito kung tama yung naalala ko ma'am 'no, kasi madalas yung mga tanong mo is about sa anak. Ito tingnan natin. Hello po Miss Bern, paano po pag-count ng macros sa carnivore diet po? Ah Usually po, ang ginagawa po namin kapag nagka-count kami ng macros ng carnivore, gano'n din po. Ina-assess pa din po nila Doc Fee kung ano yung, health status. Una, kailangan natin makita yung kidney function, okay? Physical activity, okay? From there, saka natin makikita kung, anong percentage ng fats tsaka protein mo. And ito yung nakakatakot kasi merong isa dati papasok din siya sa common mistake. Merong isang pasyente dati na, yes, nag-DIY sila ng carnivore. Ta's ang nabasa niya is 75-25 daw, 25% si protein, ta's 75% si fat. And yung ang ginawa nilang literal, nasa plato, parang 3/4 is taba, tapos 1/4 lang yung ano, yung karne nila. Okay, which is they were so surprised nung kinomputan ko sila na ito yung number of grams ng karne na medium fat, ibig sabihin karne na may taba, tapos lumabas na 6 teaspoon lang ng oils yung kailangan na nila na fats. Tapos parang hindi nila matanggap na, or hindi naman sa hindi matanggap, parang parang nahirapan sila na paano nangyari na 75% ito ng fat, pero 6 teaspoon lang. So, yun po kasi yung tricky 'no, pagdating sa pagko-compute kapagka ise-self-compute parang kukunin mo lang 75%, so dapat ganito kadami yung taba, okey? Nakakalimutan na yung kinakain natin na karne may mga taba rin yun, okey? So, ang nangyari sa kanya na nasobrahan na pala siya ng fats, okey, tapos hindi na pala sufficient yung protein na nakakain niya, okey? So, ayun po, gano'n po yung, sana nasagot ko na depende sa iba't ibang klase ng tao kasi meron pong gano'n 70-30, may 75-25, mga ganyan po. And depende po 'yun sa maraming aspeto. Pero 'yun yung in general, ah
sorry pero dahil nga dietitian ako parang hindi ako nagse-search ng puwede mong makita online, pero baka may makita ka online ng ano, ng computation ng mga gano'n po. Lalo na kung kaya mong i-risk na tingin mo okey ka naman, wala ka namang special consideration sa'yo, so gano'n po siya, 75-25 or 70-30 percentage po. And again, depende po 'yun sa maraming bagay, sa health status, sa ano din, sa physical activity rin nung tao, okey? So, sure, I'm glad to meet you. Sana po makita ng anak ko si Albay soon. Okay. Ano po cause ng high protein? Up and down kasi ang result ng protein sa lab test ko. Salamat po. Watching uy, nasa California naman tayo ngayon. Si Ma'am G, okay. So, yung protein po sa ihi, tama po ba? Sa ihi po ba ito or sa dugo? Okay. Sila Doc Fee po ang nag-a-assess po niyan kasi more of medical ano po 'yan 'no, more of medical concern po 'yan. Pero usually naman po pagka nakita na nila Doc Fee 'yan, nire-refer din nila 'yan usually sa akin kung ano yung diet, ano yung usual kinakain nitong patient kasi kailangan nating i-assess yun. So, I'm sorry Ma'am G, but this is ano po 'no, kailangan ito na, ah tawag dito, consultation po ito maa-address. Hindi po kasi siya masasagot ng general, like kailangan makita lahat nila Doc Fee, yung ibang factors pa, aside dito lang po. Para buong picture, buong context makita para ma-address natin. So, if I may suggest po, pa-book po tayo sa kanila para kung sakali na masagot na ito at sabihin nila Doc Fee na kailangan pang kasi kanina may katatapos lang akong pasyente na ganyan, na ano, may nagkaroon tumaas yung protein sa laboratory results niya. Eh, si daddy ay may CKD3, so in-assess natin, tinignan natin and yun nga, hindi quality yung kinakain niya. Okay, so may kailangan lang i-tweak ng kaunti sa diet niya. So ayun po, okay. Hi, watching from Zamboanga City. Naku, sana makarating din po ako diyan, Ma'am Melicel sa Zamboanga City. Hi, Mami Dulce. Okay. How to avoid constipation under LC na po. Thanks. Okay. So usually po ang constipation, una de-define natin 'no, yung constipation is, ah, yun po yung feeling na may gustong lumabas pero hindi makalabas. Kasi madami po yung nag-a-ask sa'tin, "Miss Bern, constipated ako. Doc Fee, na-stress ako, constipated ako." Yun pala ang definition nila ng constipation is 3 days na hindi nagpupupo. Actually, hanggang walang discomfort, yung 3 days normal pa po siya. Yes, again, normal pa na hindi ka mag-poop hanggang 3 days na walang discomfort. Okay po? So, marami pong iba't ibang dahilan kung bakit tayo nagko-constipate. Una, na madalas naming nakikita is too much fiber, lalo na kung hindi mo kayang laruin si fiber na kumakain ka ng maraming fiber, ta's hindi enough ang iyong water intake, ang inyong, electrolyte, especially salt intake. So, it may cause constipation. And pangalawa po is possible din po and sa mga na-experience po namin is kulang po ng fat yung nakakain natin. Especially sa age mo, nasa 60s ka na nga ba? Tama, mami? Nung sinabi mo last time, sorry. Opo. Yung sa age niyo po usually based din sa mga experience namin 'no, mga nasa 50 pataas po, madami kaming mga patients na ito yung problem. Unang reason is dahil nasanay na madami yung kinakain na gulay, katulad nga yung sabi ko sa kanina na common mistake is too much yung vegetables, tapos nasira na yung gut, okay. Tapos at may takot pa din, okay, na kumain ng maraming taba. So, usually lean meat yung kinakain tapos sinabawan pa, hindi na fried, ganyan. Tapos hindi talaga kumakain. So, awa ng Diyos naman po yung mga nakasunod sa ano natin, sa mga diet prescription natin is ano pa naman po, na-address naman po yung constipation problem nila. Okay.
So, ayan. Thank you. Very good info watching from Perth. Ay, 'di ba? Perth, Australia naman tayo ngayon. O, 'di ba? Parang all over the world nakarating ang video ni Miss Bern. Nakakatuwa. Okay, Miss Bern, matagal na akong may gout. Hindi kaya dahil sa oxalates kahit nag-take ng meds. 66 years old na po. From Southern Leyte. Thank you po. Okay. So, ma'am, I think tapos ka nang nagpa-consult kay Doc Fino. Hindi ko matandaan kung anong napag-usapan ninyo. Pero yung ano po, yung gout na nararamdaman, opo, meron kasi po na ano, yung gout na sasabihin ng mga pasyente, may na-experience po ako, masakit ang mga kasukasuan ko. Pero bakit po hindi naman tumataas yung uric acid ko sa labs ko, okay? So yes, it may be because of oxalates. Kung tapos ka na po kay Doc Fee, pwede kang magpa-consult with me para makita natin ano sa diet mo yung kailangan nating i-tweak. Pero for now, you can start with that kapag hindi mo pa feel na magpa-consult, okay? So, mag-ano ka, mag-try kang magbawas ng oxalates and you can also check yung sinasabi ko po na series natin kanina na pinost ko kaninang umaga, oxalate series, para po mas maintindihan natin yung oxalates. If hindi pa enough po yun nga po sabi ko, I'm willing to help, pwede po tayong mag-consult para dahil I guess, no, tapos na po yata kayo kay Doc Fee habang hindi pa natatapos yung 3 months kasi pag tapos na yung 3 months si Doc Fee, kailangan niyo ulit magpa-check sa kanya bago magpa-check up sa akin para ma-update yung health status niyo, okay? So, ayun po, possible nga po talaga na ang nafi-feel ninyo kasi yung oxalate, nag-bind siya with calcium, nag-form sila ng calcium oxalate crystals na pwedeng mapunta sa mga kasukasuan na pwedeng makaramdam ka ng gout-like symptoms po, ma'am. At saka pwede rin pumunta yun sa iba't ibang daluyan ng ugat mo. Okay? Hello, Coach Ann. Wait lang ha, medyo madami. Inom muna akong tubig. Ako sa totoo lang, once a week lang usual pooping ko. Wala naman discomfort. So, I don't need to worry unless merong gustong lalabas. Pero ayaw mailabas dahil masakit na ang puwet at feeling meron bubara. So, yun ang cause of concern. Yes po. Usually po ito ano, yung sa mga heavy gulay eater, na-experience nila 'to kasi nga nagbibigay talaga ng bulk ng poop si vegetable, si fiber. Even sa anak ko napapansin namin 'yon na kapag mas mataas yung kapag kasi sa bahay halos hindi kami naggugulay, pero pagka merong gulay like nung Friday may gulay na niluto si Luis sa business namin na food delivery, may gulay siyang niluto sa menu. So, natakam yung anak ko, kumain siya. Ta's yun, mas marami yung poop niya. Kapag kulang yung water intake ng tao na maraming nakain na fiber, na-ingest na fiber, kulang sa water intake, kulang sa salt, that's the time na nagkakaroon talaga ng problem na hirap ilabas. Okay? And plus na rin yung ano po, yung kulang din sa fat. Okay? Yun yung mga nakita natin. Okay, Ma'am Severina. Good evening, Miss Bern. Watching from Nueva Ecija. Hello po. Taga saan po kayo sa Nueva Ecija? Ilocano ba yan o Kapampangan part? Okay. So, may hahabol pa po ba ng questions bago po tayo tuluyang good night ngayong gabi? Next week po ha, sana samahan niyo po ulit ako sa pagde-debunk naman natin ng iba't ibang dieting myths or beliefs. Okay? Tapos, maglalambing po ulit, paki-share po. And sa mga team replay natin po dyan, kapag may questions, may concerns, I will try my best na ma-address din po ang mga questions, queries ng ating team replay. Alright? So, meron pa po ba? Hintay tayo ng ilang segundo. Okay? Ayan. San Antonio po. Taga San Antonio daw po. Okay? Tapos,
Good evening, Miss Bern. Ano po gagawin pag nataas ang uric acid? Okay, actually po si uric acid is a byproduct ng fructose. Okay? So pag mataas po ang, alam niyo po, very powerful po ang ano, no, ang food recall. Kaya best tool ko siya as a dietitian. Nakakatuwa, I'm still amazed hanggang ngayon na magte-13 years na ako sa ganitong profession po. I'm still amazed how powerful it is na magre-recall lang tayo, ano po yung usual na kinakain natin. So, Ma'am Maymay, ganito yung gawin mo. Ano yung madalas kong kinakain? Okay? Sabi ko kanina, ang uric acid is a byproduct of fructose. Eh, Miss Bern, saan nakukuha ang fructose? Ang fructose po is nakukuha sa fruits, tapos, hindi lang po sa fruits, marami po tayong pagkain na na mataas din sa fructose, na hindi natin usually akalain na, may asukal pala 'to. Especially Ma'am Maymay, ikaw ba ay mahilig kang kumain ng mga pagkain na prine-prepare sa labas? Puwedeng fast food 'yan, puwedeng may, fructose corn syrup 'yon, baka yung, previous na previous na ano mo, na diet mo bago ka nag-start with LC, baka meron kang mga nakakain na, yung mga milk tea, soft drinks, anything na, may pampatamis na fructose pa rin po siya. Okay, so, yun po yung mga puwedeng maging dahilan diyaan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng mataas na uric acid. Okay, so yung cashew nuts daw ba, ah, possible, pero mas ano, hindi, wala pang proven na study dito na si nuts is nakakapag-ano, yung inflammation puwedeng ma-cause ng cashew nuts kasi meron siyang anti-nutrients tapos may carbs din po siya. Pero yung sa dugo natin mismo makikita na mataas yung uric acid, I think mas maganda pong i-assess natin ano yung mga kinakain talaga po natin na yun nga po, na mataas sa fructose, okey? Yun po yung, 'pag nilay-nilayan natin or yung sabi ko nga kanina, ah, yung mag-focus lang tayo sa real food, sa mga, needs natin, pagka egg, beef, pork, mga gano'n na lang halos lahat yung kinakain natin. And wala na yung mga iba't ibang miscellaneous foods nga po na sinasabi ko kanina. Baka sakaling mabawasan. Kasi sa ngayon, mami, hindi ko ma-food recall ikaw, so iwan ko sa'yo yun, assignment mo. I-food recall mo yung sarili mo, tapos 'pag nalista mo na ano yung mga usual foods na kinakain mo, i-check mo yung mga needs mo, tapos yung mga miscellaneous foods i-X mo. Try to eliminate those. Baka hindi lang yung uric acid mo ang mag-improve, pero baka makapag-benefit pa sa'yo yun, okay? Hello, Coach Ann. Great evening, Miss Bern. Nahuli ang greetings. Ayan, watching from Cebu yan, si Coach Ann. Gusto ko ring makarating sa Cebu, Coach Ann, dahil hindi pa ako nakakarating diyan. Sabi siguro ng viewers, 'no? Ang dami namang gustong marating ni Miss Bern. Okay. Ma'am Noemi Luna Manalo, Miss Bern, may konti sugat-sugat yung mga dulo ng daliri, yun ba crack-crack, too much egg po ba yun? In general po, hindi naman po, dahil sa egg-egg yun, pero parang wala pa akong nakikitang pasyente na ganyan, na too much egg. Puwedeng sensitive ka, pero puwedeng sensitive kasi yung ibang tao sa egg, yung iba sensitive sa chicken, yung iba sensitive sa pork, sa beef naman yung iba may nararamdaman. Pero again, ito yung ano po, yung sinasabi ko kanina, na try natin mag-eliminate ng iba't ibang mga pagkain para sa gano'n malaman natin ano yung pagkain na kailangan cautious tayo, na papasok sa caution list mo, okey? Kasi kapagka, kunyari this week, ta-try mo mag-itlog, okey? May lumabas ba? Okey. Next week, same na kinakain mong food, pero ang tinanggal mo lang itlog. Tingnan mo kung may pagbabago. So, kung hindi enough yung 1 week, puwede try mo pa 2 weeks pa kung suspetsa mo talaga sa itlog or make it a month. Pero 'pag a month na wala pa rin
wala pa rin difference, okay, mag-try ka ng iba naman yung i-eliminate mo, Ma'am Noemi, okay? 'Pag wala pa rin, sabi ko nga kanina, let's seek professional advice. Andiyan sila Doc P, sila Doc Mike. Baka kailangan po talaga ng consultation ito, okay? Okay. Puwede po through PM mag-ask Miss Bern, okay? Depende po ano i-a-ask kung kaya naman nating isagot sa PM, pero minsan po yung mga nag-a-ask PM, kapagka hindi tayo masyadong busy nasasagot naman natin. Minsan, ah, in general hindi, tapos na-a-answer natin sa ano na lang, sa page para mas maraming matuto, mga gano'n po. So, hindi ko po ma-promise kung masagot kita Ma'am Marivic sa PM, okay? Kaya din po ganito aano tayo 'no, ki-cater tayo ng questions ngayon kasi para mas marami rin pong makapakinig. Kung kaya mo pong ihabol ngayon yung question mo, Ma'am Marivic, baka ma-cater pa natin, okay? Salamat daw, sabi ni Ma'am Maymay. Opo, sana po Ma'am Maymay 'no, malaman natin kung ano yung nagko-cause, kung ano yung fructose source mo, okay? Si Sir Allen, Miss Bern, napakain ako ng pili nuts kanina, high oxalates po ba yun? Thanks po sa answer. Yung pili nuts, may oxalates din po siya. Okay. So, ayun. Ma'am Vec, hello po, okey lang po ba kung pork lang lagi and eggs? TY po, good PM po, okay. So, yes naman po, wala naman pong issue kaso maganda din po na iba-ibahin natin yung part ng pork, okay. Tapos puwede rin mag-include ng paminsan-minsan like once a week ng internal organs, ng liver. So kunyari ngayon shoulder, bukas loin, bukas pata, ganyan. Para po, may variety pa din kasi iba't iba rin po yung nutrient content per body part ng pork, okay, ng mga karne. Alright, thanks po Miss Bern, okay. So si Ma'am ano kanina na puwede ba mag-PM, try natin siyang hintayin. Eto si Ma'am Marivic, baka ano, baka masagot niya tayo. Ma'am Hermisa, nandito pa rin si Ma'am Hermisa, nakakatuwa simula simula. Miss Bern, si green tea ba mataas ang oxalate? Yes po. Bakit ma'am, may naramdaman ka ba sa paggi-green tea mo? Opo, ang tsaa, lalo na ang green tea ay mataas po sa oxalate. Okay. Thank you po ulit. Thank you rin po sa pagsubaybay. See you next week po ha, sa mga ide-debunk nating dieting myths, okay? Okay. Sana po 'no, Ma'am Beck, ma-identify mo siya through elimination diet, kung ano yung nagko-cause dun sa mga biyak-biyak mo. And also try to assess din, okay ba ang ano ko, ang fat intake ko, ang water intake ko. Okay? So, ayan, mukhang wala na po. Ready to good night na ba tayo? May hahabol pa po ba? Sa mga hindi na po makakahabol dito, mag-ano lang, magre-replay lang po, puwede po kayong mag-ano or mag-suggest din, puwede rin po mag-suggest ng mga next topics natin para i-line up po natin. Okay. Okay ba na nagfa-fasting while on ano ba 'yun? Naku, yung brother-in-law ko from California, ako, sabi ni Kuya Denver, "Belated happy birthday, Kuya Bing!" Okay, ano, Mami Alicia, ano po itong katuloy nito? Okay ba nagfa-fasting while on? Ano pong on? How about barley and matcha ma'am, mataas din sa oxalate? Yung matcha kasi green tea siya, okay. Si barley, I have to get back to you on that. Pero sige, pwede naman nating i-search ngayon. High oxalate. Para pare-pareho tayong natututo, 'di ba? Is barley high in oxalate? Ah, nasa low oxalate daw siya, sabi. Hindi ko lang na-search ngayon kung ano ba siya, kung, okey siyang source 'tong nakita ko. Pero, yun nga po,
Si barley, kung gusto mo siyang inumin, pero sabi ko nga, pwede naman, lagi kong sagot, pero hindi naman necessary. Okay? Anong purpose ng ang tawag dito, ng iyong pagba-barley? Siyempre rerespeto ko na sa'yo yun. Ibibigay ko na sa'yo yun kung ano ba yun. GERD po, ano pong sasabihin natin sa GERD? Yung GERD po ay ma-a-address din ba ng low carb? Yun ba yung question niyo? Yes naman po. Tapos si Ma'am Alicia, ito na yung katuloy nung sa kanya kanina. Okay bang nagfa-fasting during carnivore? It's not required po. Usually ang mga naka-carnivore, unconscious fasting, opo, pwede naman pa rin po, pero optional lang po siya. Optional yung fasting. Or yun nga, dahil 'di ba nakakabusog si carnivore, talagang matagal bago ka magutom ulit. Okay? So, ayun, pasok po ba ang barley sa LC, Miss Bern? Yeah, for LC, yes. Pero siyempre, it's still not meat product, so it has anti-nutrients. Kahit na ang sagot ko kanina kay Sir Allen ba to? Sir ka ba or ma'am? Sorry po. Ay sabi sa Google is hindi daw siya high oxalate. Pero since plant product po siya, meron pa rin po yan possible na mga ibang anti-nutrients kasi hindi lang naman po oxalate ang anti-nutrients. Okay? So, yung brother-in-law ko sa US, sagutin natin. How do you control your cholesterol with all the eggs and pork in your diet? Okay, Kuya Bing, alam mo sa totoo lang, ito yung madalas na concern ng mga taong kino-convince namin or papasok pa lang sa cholesterol, no? Though ito is hindi naman related dito sa topic natin. Nag-answer na rin naman tayo kanina sa next month pa to, next ano pa to dahil sa mga myth, opo. Pero i-address na rin natin, no? Yung cholesterol kasi yung least concern natin sa ngayon kasi 'di ba yung total cholesterol meron pa siyang components, okay? So total cholesterol tapos titingnan natin yung triglycerides, HDL, LDL, okay? So yung concern natin kung sa kaila Doc Mike, okay, sa physician's point of view, ang tinitingnan is kung ano yung nagpapataas sa total cholesterol. Kasi kung kaya pala tumataas ang cholesterol mo dahil mataas yung HDL mo, hindi naman kailangan mag-worry. Hindi naman kailangan mag-statin, okay? Pero kapag ang wino-worry mo is kapag ang mataas dun sa components ng cholesterol mo is triglyceride or mababa ang HDL mo, kailangang ayusin, kailangang i-review ano yung meron sa diet mo, ano yung kailangang i-tweak sa diet mo. Pero in general, yung high cholesterol, myth na yan na kailangang katakutan. Lalo na po, na-generalize kasi siya before katulad din ng mga maraming doktor pang iba na aminado naman din kami na dati, yung total lang talaga yung tinitignan namin. Na okay, mga doktor, pag nakita total cholesterol mataas, statin. Ganon din kaming mga dietitian. Kapag mataas yung cholesterol, okay, no na siya. Without even analyzing kung ano po yung mga components na nagpapataas ng total cholesterol. Okay? Aha. So, thanks po sa inyong time. Welcome, Mami Alicia. Ma'am Roda, poor balance and headache cause din ng GERD. Sorry, dahil hindi po ako doktor, hindi ko po masasagot yan. Pero I think pwede din po yan na, ang tawag dito, yung poor balance, pwede rin siya na electrolytes, pwede rin po kasi siya na anti-nutrients, ganyan. So, sorry po dahil hindi po tayo doktor, hindi po natin sakop yan. Okay po, pasensya na po. Totoo talaga pag karne is diet log lang kakainin, walang inflammations. Pag kumakain ako ng mga gulay sumasakit kasukasuan ko. O 'di ba mami, inflammatory ang mga anti-nutrients nila, not just oxalates, okay? Ma'am Roda Borja Parker, may kilala po ba kayong endocrinologist na low carb doctor din siya? Si Doc Suzette, hindi siya endocrinologist pero diabetologist po siya.
Okay? Part ng endocrine system, yung pancreas, pero hindi ko alam kung anong part ng endocrine system po yung gusto ninyong i-konsulta, Ma'am Roda. Pero sa ngayon, siya lang po yung kakilala ko po talaga. Pero si Doc Mike is IM, okay po, pwede rin po kayong magpatingin sa kanya. Ma'am Bern, paano po madagdag timbang? Currently 46 kilos, target 50 kilos po ako. Marami po tayong kailangan i-consider, okay? Kailangan nating tignan kung enough po ba yung nakakain nating calories, enough po ba yung protein na nakakain at saka fats. At the same time, kailangan nating makita kung ano yung health status niyo kasi baka po may problem sa gut, may hindi na pala na-absorb kahit gaano kadami, kahit enough yung amount ng kinakain natin. Ah, ano ang tawag dito, kapag yung kain ka ng kain pero may leaky gut ka. Kasi alam niyo guys, sa totoo lang, maraming tao ang may leaky gut pero hindi sila nada-diagnose kasi iba't ibang level. Ako nga feeling ko meron din akong leaky gut kasi dati sobrang, lalo na nung buntis ako, sobrang hilig ko uminom ng choco drink, yung Tableya na niluluto. Okay, so araw-araw akong may gano'n, mga 2 to 3 times a day. So, okay. Tapos kaya din nagkaroon ako ng leaky gut, kaya na-feel ko na yun din yung nagko-cause sa akin ng, ano ko, ng, sensitivity ko sa histamine. So kapagka yung mga ayun yun nga, yung mga pagkain na mataas sa histamine, talagang nagti-trigger siya ng rhinitis ko. So sa ibang case, kapagka medyo malala yung leaky gut, hindi na-absorb ng mabuti yung nutrients. So, kailangan mo nang ma-heal yung ating gut para sa ganun, ma-target natin yung weight natin. At the same time, kung sabihin na nating okay, kumakain naman ng maayos, kumakain naman ng sapat, wala namang leaky gut, okay, baka kailangan din po na mag-ano na tayo, mag-resistance training po tayo. Or tignan din natin yung quality ng kinakain natin kasi sabi ko nga po, not enough na ano po, not enough na total calories lang yung titignan, baka pala yung quality is hindi gano'n ganda. Okay. Need po ba kapag naka-LC, need po magnesium glycinate and potassium? Actually po, yung need po, need siya during transition or it may help during transition, okay? Pero sa need, kung enough naman po yung nakakain natin na sources at maganda yung sources ng quality ng kinakain natin, maganda yung sources ng food natin, possible po na hindi na natin kailanganin. Tulad nga nung sabi namin ni Doc Mike dun sa live natin dati sa doctor's desk kung about sa mga gantong supplements. Kami ng husband ko at saka si Doc Mike, never naman po sa practice namin na gumamit kami ng magnesium and potassium supplement. Tamang pinch lang ng salt pag nakakaramdam na katulad pag mga ganitong pagkakataon, nagla-live ako, usually pagkatapos ng live, nagso-salt ako kasi nade-dehydrate ako. Sorry po, kaya inom ako ng inom during live kasi nade-dehydrate po talaga ako. So ayun po, during transition it would help pero kapagka confident ka na tama at sapat ang kinakain at maganda quality ang kinakain mo, wag pong matakot. Okay, I want that problem. Problem Kuya Bing na ano, na yung paano magdagdag ng timbang, yun ba yung gusto mo? Mas okay po Miss Bern kapag laging karne? Bihira po kasi ako maggulay, thanks po. Yes po, kasi nga po, meat is a complete nutrient, has a complete nutrients, is a complete food, okay? Kaya yung karne, yung mga macros mo nandun na, balikan natin yung discussion natin nung isang araw, sabi ko nga po, yung carbohydrates, non-essential siya, 'pag sinabing non-essential, kaya siyang yung requirement natin for glucose kayang gawin ng katawan. Si fats at saka si protein is, ano po siya, ah essential siya, kailangan natin siyang kainin, okay? Ngayon, aside dun sa macros mo na yun, kapag yung karne yung kinakain mo, makukuha mo din yung, vitamins and minerals na usually yun yung dahilan ng mga tao kung bakit sila kumakain pa ng gulay.
And yun po, bihira po kasi ako maggulay. Actually, yun nga po, ako din personally, hindi ako halos naggugulay na. Kasi almost ketovore na kami. And si Doc Mike, yung brother ko po, at saka si asawa niya, si Doc Fee, carnivore po sila. Meron din po silang group na carnivore group. Ayun po, yung carnivore is any animal product lang po kinakain nila. Wala silang non-animal product na kinakain. Okay? Pero yung relaxed carnivore, anong tawag dito? Nagko-coffee, pwede pa rin ganyan. Relaxed carnivore. Pipino at lemon po, high oxalate. Po ba? Si pipino, mami, tanggalin mo lang yung yung buto. Pwede po siya, okay. Si lemon actually, ah, 'wag na rin po masyado kasi kapagka hindi natin namamalayan, napapadami minsan at nag-a-accumulate yung may carbs pa rin po kasi ito, okay. And siyempre dahil hindi pa rin kasi siya animal product, tandaan natin na lahat ng plant products po natin is may iba't ibang uri ng anti-nutrients, kung hindi man oxalate po. Okay? Trans po ako and gusto ko po mag-take ng hormones transition while naka-low carb para at least while taking hormones, naka-healthy diet din ako kaya need ko po endocrinologist, mga specialty po sa hormones. Oh, okay. Pero for now po 'no, Miss Rhoda, dahil nga po, wala akong kakilala na endocrinologist. Si Doc Fee ay GP, general practitioner din po siya. Kaya po siguro na ma-address din niya 'yan or kung gusto mo IM si Doc Mike or, ah, kung hindi ka talaga comfortable, try nating maghanap pa kasi ako personally, sorry, wala po akong kakilala. Pero I think ma-address naman ni Doc Fee yung hormones mo kasi kunyari po yung mga PCOS patients natin, those are hormones related or yung mga minsan iba pang cases natin na may kinalaman sa hormones. Awa ng Diyos ay na-address naman po. Okay? So, para sa meron din ako naging patient na ganito, ni-refer sa akin ni Doc Fee. Trans din siya, okay. Tapos, ang ang concern naman niya is about sa pagpapalagay ng boobs. Tapos umalalay tayo sa kanya sa diet nung para nagpe-prepare siya, okay. So eto, Doc, any application na maganda for measuring protein, fat, and calories? Naku, hindi po ako doktor, Ma'am Charina. Opo. Actually nag-comment ka ma'am 'no, na mag-discuss tayo. Idi-discuss natin 'to, okey? Para ibang topic siya. Paano mas madaling i-measure yung protein, fats natin para household measurements lang or, 'pag tinitingnan lang natin, eyeball method, malaman natin. So soon, i-discuss natin po 'yan. I-line up natin po. Okay, thank you po sa mga ganito na na mga nagtatanong kasi nagkakaroon tayo ng idea din ng ano yung mas kailangan ng ating mga viewers, okay. Ma'am Emma Ampakan. Ako po nagsu-supplement ng magnesium and potassium kasi may palpitation ako, natanggal 'pag umiinom ako. Yes po, merong mga tao na need talaga nila, opo. Ate Karen, from Japan naman tayo ngayon. Paano daw po Berna if may gout, di pa daw sa protein ang i-less? Hindi po, myth po yun. Akalain mo, parang next session na tayo, next week na. Kapag po may gout, yun nga po Ate Karen, yung kanina yung sagot natin is yun, possible na gout na nakita sa uric acid niya, kapagka nakita talaga sa uric acid niya na sinasabi ng blood chem niya na mataas ang uric acid sa kanyang dugo, kailangan i-assess yung mga matataas sa fructose. Okay. So, sa fructose kailangan nating makita kung ano yung mga kinakain niya na mataas sa fructose, katulad ng mga fructose corn syrup, baka mahilig siyang kumain ng fast food, baka mahilig siyang kumain uminom ng soft drinks, ng milk tea, yung mga baked goodies natin, mga biscuits, mga ganyan, may mga fructose corn syrup din po yan na nakapaloob, okay. So, parang yun yung i-a-assess kasi, kailangan nating malaman kung anong nagko-cause talaga or kung kailangan ko malaman una sa lahat kung yung gout ba is yun nga,
reflected ba sa mataas na uric acid niya? Or baka gout-like symptoms siya na ang nagko-cause pala is oxalates. Okay? Wow, salamat po. Naku, nakalimutan ko na kung ano sinabi ko. Ito si Miss Roda yung gusto na ano, sa trans, tama po ba? Na gustong oo, at least na nagte-take ng hormones. Yes. Mami D! From Cebu! Ito si Mami D. Okay, hi Miss Bern from Cebu is taking probiotics or Ceflora allowed on ketovore or carnivore diet. Thanks. Okay. So, sa carnivore, siguro sa relax carnivore, pwede naman siya, Mami. Ketovore, definitely, pwede rin naman po siya para sa si Mami meron kang IBS, tama po ba? Opo. So, si Mami, share ko lang, si Mami ay dati naming patient, tapos natuwa ako, kinilig ako actually. Kasi last week, binalita sa akin ni Doc Fee na sobrang tuwang-tuwa daw si Mami D, ang ganda-ganda daw ng, ng difference ng results ng mga labs niya nung nag-follow up, check up siya, and binalita rin niya sa akin na nakatulong sa IBS niya, irritable bowel syndrome niya, yung diet na prescribe natin sa kanya. Okay. Cook weight ba or itong brother-in-law ko na 'to 'no, in fairness nanonood pa rin siya. Anong oras mo nandiyan Kuya Bing? 4 AM, 5 AM? Hindi ka naggi-gym ngayon? Cook weight ba or raw weight for accurate calorie, calculations? Dito Kuya Bing, we use raw weight. Raw weight yung natin, yung basis natin ng, calories ng grams para yung pagbibilang natin ng protein ng mga pasyente. I just don't know kung diyan sa states kung paano ninyo mine-measure. So, ayun. Dito sa atin, sa Pinas, raw weight yung ginagamit namin. Okay. Ma'am Sharina, thank you. Team UAE. Opo, ma'am. Wag kang magsawang i-remind ako please pagka nagtatanong ako, kunyari may live ako or may pinost ako na ano pa ba yung next topic, ganyan. Pero sana hindi ko makalimutan mamaya, no, ililista ko na. Kasi nang nag-comment ka, sabi ko ililista ko, nakalimutan ko na naman ilista. Yung paano. Actually, last year, naka-line up na din yan, pero hindi ko na nagawang anuhin. Okay. Hi po! Hi Sir Michael! Hi ma'am, good evening. Sana gagaling na din ako. Hey, excited? Yes po! Ang tawag dito si Sir Michael ay patient natin kanina. Opo, Sir Michael, no? Sa next week, tingnan natin ang diary mo kung anong improvements natin. Okay. 6 AM rest day, sabi ni Kuya Bing. Wow, 6 AM na pala dun ngayon sa California. And rest day niya, wala siyang workout. Gusto ko na rin maging doktor, kakanood ng doctor's desk. Nakakatuwa 'no, na-inspire si Miss Roda ng bonggang-bongga. At saka meron pa siyang kakanood ko ng K-drama, karamihan sa kanila naka-low carb diet. Oh, talaga? Hindi kasi po ako naggaganyan, nagke-K-drama. So, nakakatuwa na hindi lang hindi lang dahil gustong manood ng something kaya yun yung I mean hindi lang basta drama yung nakukuha nila dun, pero meron din sila natututunan na low carb diet. Kaya pala ang slim nila. Okay, sabi na naman 'tong brother-in-law ko, 4 ounce raw chicken will cook down to 2 ounce, kulang na. Nabawasan lang siya ng usually water, yung water, ang tawag dito, nagli-leach yung water content ng mga meat natin, pero yung protein content niya, andun pa rin po siya. Kaya, ayun. Okay? And then, Ate Karen from Japan, manifestation sa Mama Lily Manuel. Okay. Oo, ito si Ate Karen, ang mama niya, si Mother Lily Alejandro Manuel, na-reverse ang diabetes mellitus and ang creatinine, lesser body pain, lighter skin tone.
Okay, 'di ba, Mate Karen, nakakatuwa. Tapos, susunod niyan ano, sabi nga niya, ge-guess ko na daw sa live si Mother Lily niya. 'Di ba, tuwang-tuwa yan si Mother Lily nung ano, nung naano siya, naka nabawasan yung mga matataas sa mga puro high niya, tapos nung after 3 months partida, dumaan ang Pasko at Bagong Taon, follow-up check-up niya kay Doc Fee ng January, ang ganda ng laboratory tests ni Mother Lily, kakatuwa. Makes sense. Kuya Bing, ayan. Miss Roda, anyway congrats pala sa'kin sa low carb, gumaling ang mild fatty liver ko, SGPT ko before 600, ang SGOT ko 900, now normal na lahat. Okay, dahil nagtanggal siguro si Miss Roda ng kanyang mga fructose. Okay? So, ayan. Yes, guess mo na, sobrang galing niya. Sabi mo yan, Ate Karen, igi-guess ko talaga yan si Mother Lily. Okay? Okay, so paano po ba yan? Mag-good night na po tayo. 'Di ba? Kalayan yung nakapag-entertain din tayo ng mga questions na hindi related dun sa diniscuss natin kanina. Okay, so good night na po guys. See you next week. Maraming salamat po sa mga tumapos. Maraming salamat sa mga mula simula hanggang ngayong, end ng ating live ay nandito pa rin. See you po sa mga susunod natin na live and, palambing na po, pa-share nitong video natin and pa-follow din po sa ating Instagram and TikTok account. Same lang po, Bern.Medina. May YouTube din po tayo. Thank you so much. Bye-bye po. Happy weekend. Good morning sa inyo Dan, Kuya Bing. Hi mo ko kay Ate Con, saka Nigel and Dexter. Okay? Good night. Bye-bye guys. Thank you. Thank you so much.